Pakaigan minsan nauwi sa shootout ang operasyong kontra droga ng mga pulis. Ang mga suspect lumalaban daw kadalasan sa mga umaarestong pulis. May ilan din biktima ng summary execution na nakikita na lang sa mga tabing kalsada. Ang ilang grupo na alarma na sa dami ng kaso ng mga namamatay. At kaugnay po niyan, makakausap natin live dito sa studio, PAO Chief Attorney Persida Acosta. Attorney Acosta, welcome po sa Unang Hirit. Magandang umaga po sa inyo. Welcome, magandang umaga. Simulan na natin yung mga drug operation na nauwi po sa shootout, attorney. Wala po ba nakikitang paglabag sa tinatawag na rules of engagement? Di ba dapat parang immobilize lang daw para makakuha pa tayo ng mga impormasyon kaugnay ng operasyon ng droga? Kasi tatlong senaryo yan, ano? Oo. Una, legitimate operation, fulfillment of duty, at kumbaga ay talagang trabaho lamang ng pulis. At ang depensa nila ay yung Article 11, Paragraph 5 ng Revised Penal Code, fulfillment of duty. So justifying circumstances yan. Yung shootout, iba sa rob out. Yung shootout, legitimate yon. Pero yung rob out, yun talaga dapat imbestigahan ng CHR. Ibang usapan yon. Rob out, kung talagang yung pulis ay hindi ginamparan tungkulin. Dahil may PNP manual, operations manual para sa paghuli at pag-aresto. Kahit yung mga moving vehicle, yung hot pursuit, may operations manual yan. So may pangalawang senaryo, ang malaking problema na iniisip namin ay yung paglikida sa mga posibleng magturo sa mga drug lords. Or protector ng pulis. Yan, sila yan, tama. Kasi halo-halo na yan compartmentalized na yung sindikato ng droga. So pinapatay nila, nililiquidate nila, makikita mo may packing tape yung bibig. Ano ibig sabihin? No talk. May packing tape yung mata, sabihin, what you see, leave it here. So, ayan, kanilang pinapakita doon sa pwedeng mag-testify, tumulong sa NBI, sa PNP, sa AFP, para mahuli yung mga talagang may kagagawan. So, merong pangatlong senaryo, dinadivert nilang atensyon ng tao para mapunta doon sa mga nasalvage. Sa mga nasa-salvage, ang hirap pumanap ng testigo dyan dahil tinapon na yan Kumbaga talagang kung walang maglalakas loob na ituro kung sino nag-salvage, napakahirap. Kaya sinabi ko nga isang araw sa DCWB, sana naman itong pagda-divert na ito ng atensyon sa mga salvaging, huwag makadiskurahe sa ating mga pulis. Dahil Magkaiba yun, no? Oo, iba yun. Kaya tatlong senaryo yan. Ngayon, iba sinasabi, bakit daw nagbigay ako ng data? Doctor of Social Development ako, dapat tinitignan mo rin yung datos. Hindi ibig sabihin, payag akong may extrajudicial killing, payag ako may salvaging. Hindi po. So hindi for the record, hindi ho? Hindi po, Hindi ayaw kayo ko po niyan. Okay, Kasi may okay. mga... Depende sa senaryo. Oo, kasi... So does it bother you, attorney, yung dami, the sheer number of the killings? As a lawyer? Madami nga ba nababader kumpara sa mga nababader ako sumusurrender? dahil dapat hulihin talaga yung mga promotor nito. Sino yung nagsasalvage? Sino yung nagpapatay? Dahil tinadivert nila atensyon nating lahat dyan Kasi hindi na rin ako nakakatulog. Bakit ganon? May tinapon doon sa likod ng FEU. May tinapon sa kalsada, sa kanal. Bakit sino sila? Ilan lang naman yan. Sabi ko nga, yung pagsasabi kong negligible, 200 versus ngayon ang datos na binigay sa akin ni Kuya Benji Magalong, yung ating Deputy Director for Operations, nasa 80,000 plus na ang sumuko. 80,000? 80,000 plus. At kaya nga makikita natin, ayan, nakatanggap ako ng official report sa kanya, 85,539 users turned over to LGU, sumuko sa pulis. Sinasabi ko, bakit sumuko sa pulis? Takot ba sila sa pulis? Hindi. Ngayon, lang nagkatiwala ang mga ito. Itong mga biktima na ito, dahil sila na biktima ng mga sindikato, gumamit sila ng droga. Biktima yan ng ating lipunan 85,539 kontra sa 200. More or less. Ibig sabihin lang, hindi ko kinukondon yung pagpatay doon. Kasi may nagtutweet, tinondon. Wala po. Ibig sabihin lamang, yung 200 na yan, ay kukumpara mo sa 80,000 plus na yan, ay maliit lamang, statistically. Pero, mapapansin mo ngayon, kung gusto ng pulis na patayin lahat ang adik, ay patay ang 80,000 plus na yan. Ibig sabihin, proof na hindi pulis na matitino ang gumagawa niyan. Attorney, protocol ho ba na, kunyari yan, sa kada shootout na nangyayari between yung mga pulis natin at yung mga, let's say, drug pusher, drug addict, nagkakaroon talaga ng investigasyon to confirm na shootout talaga yung nangyari? Ang nag-iimbestiga dyan... So sa 200 na yan, 200 investigations ang na nag-iimbestiga dyan, lumalabas? pulis din. Kasama ang barangay dyan. Talagang iniimbestiga dyan, SOP yan. Hindi naman kagad sasabihin, tama yung pulis. Titignan din yan kung shootout. Kagaya sa EDSA shootout, nag-imbestiga ang CHR. At hanggang sa nakarating sa NAPOLCOM, sa IAS, yung EDSA shootout ng 209, and then nakarating pa hanggang Supreme Court, hanggang sa na-exonerate yung mga pulis. So ang punto doon, talaga may investigasyon. At naman doon sa anti-torture law,
Di ba yung torture, yung Republic Act 9745? Aba, may tungkulin mag-imbestiga dyan, AFP, PNP, CHR, PAW, NBI. O, yun. Kaya nga, ang mag-iimbestiga dapat dyan, kung may dapat kasuhan, nasa batas na. Attorney, may isa pong recent case itong sa Pasay. Yung binatikos po yung ginawang pangangapkap ng isang pulis doon sa anak ng inaarestong drug suspect. Pati raw hupot ng bata kinapkapan para maghanap ng drugs. Isa pa, yung suspect ho at saka yung amain niya, na-aresto ngayon, ilang oras lang, patay, nang agaw daw ng baril sa loob ng presinto. Yan, dapat imbestigahan din yan. Dahil hindi naman basta-basta ako mo mag-aaresto ay gagamit ng unnecessary force. Ika nga, nasa revised penal code yan. Dapat reasonable means of the, of the necessity to repel the aggression. Yung mga ganito yung pagkakapkap kasi, SOP, bawa may warrant of arrest. O may input na nasa makukot in the act, nasa batas din naman yan, pwede mong arestuhin yung while committing the crime, immediately after commission, or before, immediately before. So talagang nagkakapkap sila kasi baka may balisong, o baka may baril, o to incapacitate the, subject. Pero yung bawa naman, titignan pati puwet, sobra na yun, overacting na yun. Okay, yun naman pong namatay. Namatay sa loob mismo ng presinto. Halimbawa mo yung, Sumuko na Laging yung nangaagaw ng pamilya ho baril. nito, i-claim nila, hindi nanlaban ito, walang baril ito. Ganito yan. Lalapit po sila sa Agaw, inyo. ng agaw. Ano Ganito po yung yan. gagawin ng Kasi PAW? pag ang isang tao ay under the influence of drugs at meron pa, talagang aggressive sila. At may tendency hindi pa huhuli ng buhay. Okay. Ngayon, dapat naman, imbestigahan din yan. Kaya yung mga presinto natin, dapat meron din CCTV yan Para nare-record lahat kung ano ang nagaganap sa Sa mga loob. investigasyon. Yung mga tao po na tingin nila may human rights violations o talagang niligpit yung kaanak nila, lalapit po sa inyo. Ano hong recourse ng Public Attorney's Office Ay, dito? iimbestigahan natin yan. Ipapatawag natin ang mga pulis, hahanap tayo ng testigo, nag-iimbestiga kami. Pero natutuwa ako ngayon dahil yung mga nagsusurrender, sa mga public attorney sila nag-a-affidavit. Yes. At nilalagyan natin ng kulatilyang for rehabilitation purpose only. Dahil kung wala silang kaso, bakit sila ikukulong? Talaga ita-turn over sa LGU, sa barangay, para, i-welcome natin kung may proyekto ang TESDA, PAGCOR, PCSO, DOH, para sa kanila. Dahil ito na ang panahon ng pagbabago. Dahil isipin mo kung darating ang araw, lalakad tayo, yung mga anak natin, apo natin, kamag-anak natin, hindi na pala safe, puro zombie na yun kasalubong natin. Napakagandang pagkakataon ito. Kaya lang, maging maingat sana ang ating mga law enforcers sa pag-iimplementa ng batas. Dahil rule of law yan. Tama, may police power of the state. Hindi na intindihan iba yan. Power of taxation, power of eminent domain. Police power of the state ang umiiral ngayon dahil may Okay. problema tayo sa droga. Okay, sana may programa din sa naulila nung 300 napatay, no? Dapat, meron yan. Maraming Meron. salamat po. Maraming salamat. PAW Chief Attorney Persida Acosta po.